Kumusta kayo? At welcome sa ating pagtatalakay. Ngayon, isang medyo mabigat pero napaka-interesanteng paksa ang pag-uusapan natin. Ang isang interpretasyon ng huling 7 taon ayon sa propesya sa aklat ni Daniel. Basically, titingnan natin ang isang timeline ng sinasabing huling kabanata ng sangkatauhan. So ang tanong, 7 taong countdown ba ito sa katapusan ng mundo? Well, yan mismo ang susubukan nating intindihin. Ating tatalakayin ang isang theological timeline na ayon sa ating source ay naglalarawan ng isang napakadramasyong huling chapter para sa ating lahat. Okay, para hindi tayo maligaw sa komplikadong usapan na ito ang magiging guide natin. Una, ang pagsisimula ng propetikong orasyan. Sunod, ang simula ng dakilang kapigatian. Tapos, hahatiin natin yan sa dalawa, yung pagsubok sa mga banal at yung banal na paghatol. At panghuli, syempre, ang huling pagtutuos. Sige, simulan natin sa una, ang pagsisimula ng propetikong oras. Kailangan muna nating linawin ang mga termino at kung ano ba talaga ang trigger event dito. So ang pinaka-core ng prophecy na to ay ang konsepto ng isang linggo o sa original text, ire. Pero wag yung malito, hindi ito literal na 7 araw ha. Ang ibig sabihin pala nito ay isang period ng 7 taon na nakabase pa sa 360-day biblical year. Interesting, di ba? At dito nagiging medyo technical. Sa Daniel 9:27, may pariralang kalahati ng linggo. Pwedeng intindihin ito sa dalawang paraan. Pwedeng sa gitna ng linggo, as in isang eksaktong punto, o pwedeng sa loob ng kalahati ng linggo, na isang duration ng 3.5 taon. Ngayon, para sa pag-aaral natin, yung unang interpretasyon ang sinusundan ng ating source. So yun ang focus natin. So, kailan ba magsisimula ang countdown? Ayon dito, may isang specific na event. Kapag ang tinatawag na anak ng kapahamakan ay umupo sa banal na templo. Yan daw ang signal, walang ibang trigger, yun lang. Napaka-dramatic, di ba? At kapag nagsimula na ang orasan, boom! Dito napapasok ang ikalawang yugto, ang pagsisimula ng dakilang kapigatian. Dito, makikilala natin ang mga key players sa kwentong ito. Ang pinaka-central figure dito, yung antagonist, ay yung anak ng kapahamakan. At ito ang sinasabi sa 2 Thessalonica na siya ay sumasalungat at nagmamataas at ipinapahayag ang kanyang sarili bilang Diyos. Imagine that, uupo siya sa templo at magdedemand na sambahin siya na parang Diyos. Okay, medyo confusing ang mga pangalan, no? So i-breakdown natin. Ang pulang halimaw daw ay kumakatawan sa isang world government. Ang patutot ng Babylonia, isang religious power, partikular ang kapapahanan ng Babylonia. Ngayon, kapag pinagsama yan, nagiging halimaw sa dagat, isang world government na kontrolado ng religious power na yon. At sino ang leader ng buong sistemang yan? Yun na nga, ang anak ng kapahamakan. So let's move on sa number 3, ang unang kalahati, ang pagsubok sa mga banal. Dito raw magaganap ang matinding persecution at at the same time, may divine protection din. Gaano katagal itong unang phase na ito? Exactly 1,260 araw. Yan ang period kung saan may authority ang halimaw at ito rin ang haba ng ministeryo ng 2 saksi. So may bakbakan talagang mangyayari dito. Pero hindi naman pala walang laban ang mga banal. Meron silang proteksyon mula sa 2 saksi. Sila ang magpo-prophecy sa loob ng 1,200 na araw na yon. At grabe ang powers nila. Kaya nilang magpadala ng mga salot at wasakin ng mga kalaban nila. Sila rin daw ang tinutukoy na 144,000 na tinatakan. Okay, tingnan natin itong timeline para mas malinaw. Magsisimula lahat sa pag-upo ng anak ng kapahamakan sa templo. After 1,260 days, matatapos ang ministeryo ng 2 saksi at papatayin sila ng halimaw. Tapos may mga key markers pa sa 1,290 days at 1,335 days kung saan mangyayari ang pinagpalang kaganapan, ang unang pagkakabuhay na maguli. At ang dulo, syempre, sa 7-year mark ang final judgment. So isipin nyo to. Sa dulo mismo ng 1,260 days, magtatagumpay ang halimaw. Papatayin niya ang 2 saksi. Parang sa pelikula, di ba? Yung moment na parang talo na ang mga bida. Pero wag muna. Dahil 3.5 araw lang ang lilipas at dito na mangyayari ang pinaka-highlight ng lahat. Magsisimula na ang unang pagkabuhay na mag-uli. So, yung tila pagkakatalo, yung pala, ang simula ng tunay na tagumpay. At itong resurrection event na ito ang magiging turning point.
Hahatiin ito ang experience ng tribulation sa dalawa. Dito na tayo sa ika-4 na bahagi, ang ikalawang kalahati o ang banal na paghatol. So nagkaroon ng reversal of fortunes, ika nga. Para sa mga banal, nagdusa sila sa unang part, pero bubuhayin sila at itataas, makakatakas sila sa mga huling salot. Kaya sinasabing pinaiikli ang pagdudrusa nila. Sa kabilang banda, yung mga sumamba sa halimaw, silang nakaiwas sa persecution sa una, pero sila naman ang tatamaan ng 7 banal na salot sa second half. Sila ang haharap sa buong kapighatian. Habang nangyayari lahat yan, magkakaroon ng internal conflict. Ang pulang halimaw o yung world government, marirealize niya na niloko lang siya ng religious power, ang patotot ng Babylonia. Sa tindi ng galit, babalikan niya ang dati niyang partner at wawasakin ito ng tuluyan gamit ang apoy. Grabe, betrayal! At dyan, papasok na tayo sa grand finale. Section 5, ang huling pagtutuos. Ito na ang conclusion ng buong 7 taon. So ito na, ang final sequence. Magtitipon ng mga hukbo ng halimaw sa Armageddon. Tapos, babalik si Jesus kasama ang mga hukbo ng langit. Tatalunin ng halimaw at ang bulaang propeta, itatapon sila sa lawa ng apoy. Si Satanas naman, igagapos at ikukulong for 1,000 years. At pagkatapos ng lahat ng yon, isang bagong langit at bagong lupa ang lilikhain. At ang pinaka-ultimate na resolution ay nakasummarize sa verse na ito mula sa pahayag. Papapahirin niya ang bawat luha sa kanilang mga mata at hindi na magkakaroon ng kamatayan, ni ng pagdadalamhati, ni ng pag-iyak, ni ng sakit man. Basically, isang total reset ang katapusan ng lahat ng pagdurusa. Yan ang pangako sa dulo ng lahat. Kaya sa dulo ng lahat ng ito, ang buong narrative ay nagiiwan sa atin ng isang malaking tanong. It's a test of faith versus survival. Ano ba talaga ang kinakatawan ng huling pagpiling ito? Yung tanggihan ng marka at harapin ng posibleng kamatayan? O tanggapin ito at harapin ng paghatol? Yan ang tanong na iniiwan sa atin ng source material na ito para pag-isipan.